Ayan mga kababayan, magandang araw po and gusto ko lamang pong i-share sa inyo or ibalita sa inyo ito nga pong ginawang hakbang, yung mabilisang aksyon. No, hindi lang basta pangako, ginawa po agad talaga, no, agad-agad ng Marcos administration. Ito nga pong ipinangako nila sa mga kababayan natin na nasa lanta ng lindol. So po sa may San Remedio dito sa may Cebu. Bali kung matatandaan nyo, isa nga po sa mga, kumbaga, pinakamabilis na aksyon na ginawa ng Pangulo ay ito pong temporary modular na mga bahay nila. No, yung mga matutuluyan nila dahil nga sa pangamba ng mga kababayan natin na bumalik sa kanilang mga kabahayan, pinagawa po agad-agad, within a week lang mga kababayan, natapos itong temporary, kumbaga, shelter o matutuluyan ng ating mga kababayan dyan sa may Cebu. Siyempre po, hindi lang, bali po siyempre sa initiative ni President Bongbong Marcos at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad po ng DSWD. Siyempre kasama po dyan yung sa DSUD, no? Yung Department of Human Settlement Urban Development. Bali, yun nga po, sinimulan nila yung pagtatayo nitong temporary modular housing, tinatawag po na Bayanihan Village. Bali sa ngayon po nasa 20 plus na po yung mga units na naitayo at kasalukuyan po na natitirahan na ng ating mga kababayan. Mas matibay, mas ligtas at mas safe yung pakiramdam nga nila. Yun nga po yung isa sa na inasikaso ni President Bongbong Marcos dahil nga sa pangamba ng ating mga kababayan, dahil nga kumbaga yung lindol kasi sunod-sunod, yung iba pa ilang beses na nalindol talaga, no. Parang ilang araw lang yung pagitan nitong paglindol na ito. Kaya syempre ginawa ng aksyon agad ng pamahalaan para mas ma-feel ng mga kababayan natin sa Cebu na safe sila, no, at mas panatag sila. Dahil nga yung location ng pinagtayuan nito is yun dun sa open area kasi siyempre 'di ba? Kaya nga sila hindi makapalik sa mga bahay nila kasi natatakot sila na baka gumuho, mabagsakan sila or what, kung ano yung mga possible na pwedeng mangyari. Kaya po nagkaroon ng Bayanihan Village. So bali ang target pala na matapos or magawa na modular units ay mga nasa 60. So, marami-rami na po yung natapos and nakalipat na po yung mga kababayan natin doon. Ayan, kung nakikita nyo po, maganda, kumbaga magandang klase, matibay, no? At magiging mas komportable. Itong pinatayo, no, na temporary na matitirhan ng ating mga kababayan. Siyempre, ito yung mabilis na aksyon, no, sa pangunguna ni President Bongbong Marcos, katuwang po ang DSWD at ang DSUD. No, nagtulong-tulong sila para mapakinabangan or makalipat na kaagad itong ating mga kababayan na apektado nga po ng lindol. So, sabi kasi nung iba dyan, wala daw pong ginagawa si Pangulo. Kung nakita nyo yung mga posts natin, yung mga uploads natin ng mga nakaraan, diba, katulad yung dam dito sa may Claveria, no, sa may Cagayan. 14 months lang natapos na yung irrigation dam na mapapakinabangan ng mga kababayan natin, yung mga farmers natin, no? Meron pa doon flood control sa tabi nun na yun yung yung sinasabi ni BBM na iipunin yung tubig. 'Di ba? Mapapakinabangan yun ng mga kababayan natin. Kung nakita nyo po yung previous na pinost natin, yan, magigets nyo yung pinupoint ni BBM kasi kung matatandaan nyo, pinagtatawanan siya nitong mga kritiko niya to think na hindi nila naiintindihan or nagigets yung idea na sinabi ni PBBM. So, ito yun. Yun yung pinost natin noong nakaraan. So, i-check nyo po at maiintindihan nyo, no, yung pinaka-purpose nung sinabi ni BBM na yun kasi pinagtatawanan lang nila. So, na tuloy-tuloy na nagtatrabaho katuwang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapaglingkuran, maserbisyuhan at maibigay agad yung mga pangangailangan ng ating mga kababayang Pilipino.